salamat sa introduction at thank you sa UN Women for inviting me. First timer po kami dito, so I'm happy na marami akong makikilala mamaya. No? So yung presentation ko po is about the state of nano enterprises here in the Philippines. No? At manggagaling ako from the macro level, tapos mag-zoom in tayo to the micro level later. Okay, so ang SEDP po ay tinatag nung 2004, Social Enterprise Development Partnerships po, yung ibig sabihin yan. And meron po tayong 21,000 members sa grupo natin at tayo po ay nandito sa Mindanao area. We have 18 branches of our organization in Agusan del Sur, Davao de Oro, Davao del Norte, Surigao del Sur, and Zamboanga City. No? Napaka-exciting na lugar, di ba? So, yan. Kami din po ay partner ng Ateneo de Manila University para sa Nano Enterprise Development Program, which we just recently launched this year. So, ito yung classification na standard na nakikita natin sa Department of Trade and Industry sa mga enterprises sa Pilipinas. No? Nasa mga 10,000 yung large at medium, nasa 110,000 yung small enterprises. At according to them, ay nasa 1.1 million yung micro enterprises. Pero dito kami nagkakaproblema kasi ang definition ng micro enterprise ay sabi up to 3 million pesos. Pero syempre alam natin ibang-iba ang galaw ng mga milyonaryong micro enterprise at saka yung mga nasa baba, di ba? So, dinisect namin ngayon yan with our study with the World Bank last year, no? So mayroon tayong mga poor micro enterprises and non-poor micro enterprises. And the way that we define it is this one. Yung asset size ng mga poor micro enterprises, sila po yung may hanggang 150,000 na assets. Yung mga non-poor, usually 150 to 3 million yung classification natin dyan. Walang empleyado yung mga poor micro-enterprises. Actually, yung poor micro-enterprises, nano-enterprises talaga yan, no? So, zero, pero usually meron din silang mga kasama na family member nila unpaid, no? So, employees pero unpaid, no? 1 to 9 naman dun sa micro-enterprises. Mostly unregistered po yung mga nano-enterprises natin. At sa estimate namin, nasa 8.1 million po lahat yung nano-enterprises na yan. At hindi yan nakaka-capture ng DTI dahil hindi nga registered. Actually, magtanong lang tayo sa Microfinance Council of the Philippines. Ilan ang member ng ASA at ng CARD? 2.2 plus 2.5 million, 4.5 agad na yun eh. But they're not, they're not captured because they're mostly unregistered and therefore hindi sila nakikita ng batas natin. They are invisible. Yung nagbe-benefit talaga sa micro-enterprise programs ng gobyerno, ito po, yung 300,000, no? Na-estimate natin na micro-enterprises. So yan po yung distinction ng nano-enterprise at saka ng micro-enterprise. Ano? So, yan po, no? 150 to 3 million and 3,000 to 150,000 naman sa nano-enterprise. Ang nakita po namin dito, no? Largely driven by necessity rather than opportunity. Yung mga nano-enterprises, napilitan lang po talaga silang magnegosyo dahil sa kakulangan ng trabaho dito sa Pilipinas. No? And actually, ang mahalaga din pala dito, no, ay they are unregistered and mostly women. No? Again, magtanong tayo sa MCPI, yung mga microfinance clients ng mga microfinance institutions, usually 90%, 80% yan ay mga kababaihan. Okay? So, they are necessity entrepreneurs, supporting the family, no, educational needs, economic survival and independence, managing the household finance and employment challenges. No? So, sila na yung nagnegosyo, sila pa yung nag-aasikaso sa bahay. Grabe na mag-spoil ng mga lalaking yan. Ano? Diba? So, ang motivation nila ng entrepreneurship ng nano-enterprises, no, ay practical, no, usually for survival yung ginagawa natin dyan. And wala pong nagsabi dun sa nung nag-research kami na they started their business because they want to innovate or seize the market opportunity. So, actually ginawa po namin ang studying ito with the School of Management sa
Ateneo at naloka sila na wala palang ganun. Survival kasi yung tinitingnan, di ba? Ayun. Pero may gender, may gender dimension yung labor trends dito. What we saw, yung research namin is span 2020 to 2023. Yung mga negosyo, nano-enterprises ng mga kababaihan, economic fallback yan ng tahanan, usually. No? At ang nakita natin, kapag may sakuna or disaster, mas reliable yung women nano-enterprises kesa sa informal wage labor ng mga kalalakihan. No? Yun yung nakita natin on the ground. And yung entrepreneurial resilience nila is shaped by necessity, limited resources, and strong family obligations. So yan yung motivations nila. No? May kumikita talaga. May nananabot tayo. Okay, wait lang. Okay. Next, ano yung experience nila of economic shocks? No? So, ito yung mga coping mechanisms ng mga nano-enterprises sa panahon ng disaster. Alam na natin yan, na tayo ay prone sa disasters. At ang sabi din ng World Bank, ang poorest countries ang nag-emit ng least greenhouses, pero tayo yung nagsasuffer, no? 8 times more than the rich countries. So sila yung naninira, tayo yung nagsasuffer. Napaka-unfair, di ba? Nakita din natin, no, ano yung impact ng disasters sa income generating activity ng women. Nung itong pandemic, no, 51% of women entrepreneurs stopped their income generating activities. Tapos, tatanong mo sila, makaka-recover, but their struggles will persist because of inflation and recurring disasters. No? Paulit-ulit may disaster na nangyayari. At kung titignan mo over the years, ang expectation kasi namin pagkatapos ng pandemic, makakabangon agad, no? Pero ang nangyayari, habang tinatanong namin sila, nakaka-recover na po ba kayo, nakaka-recover na? Ang laging sagot ay, in 3 to 6 months, makaka-recover kami. And only 1 in 3 were able to return to normal, no? So from the pandemic, tapos series of disasters. Makakabangon, tapos biglang may bagyo, bagsak na naman si nanay, no? Ganun yung nangyayari. At ang mga damages sa kanila, may business damages, no? Kasi kapag nag-evacuate, it hampers their business continuity, high cost of inputs, which translates to low loss of income, product loss, at saka declining customer demand, no? So, ito rin yung maganda sa nakita namin sa household dynamics, no? Women reported that their income-generating activities did not struggle when the men helped out. Oh, guys, tulungan niyo si Mami para maging successful siya, no? So the key to resilience really is not through dominance, but through household cooperation. So yan yung nakita natin. Ano naman yung sabi ng mga kababaihan tungkol sa pagmamanage nila, no, ng kanilang business, no? Women are more So women are better at strategizing and more resourceful, yun yung sabi nila. At hindi nahihiyang humingi ng tulong, no? At dahil ang mga lalaki ay may pride. So kapag may ayuda, ang mga girls, ang mga women, willing pumila. Ang mga lalaki, nahihiya, batukan nga yung mga yan, no? Women are better at budgeting, know how to prioritize needs because of their experience with managing the household, no? And women are better at selling and are more charismatic. So yan yung nakita natin, no? So ano yung mga actual coping mechanisms na nakita natin? So they forgone household expenditures, nag-withdraw sila ng savings nila, they accessed loans, pero nirank nila yan as low priority, no? Yan yung lumalabas. They found additional work and they participated in damayan. So yan yung mga actual, no? Doon sa mga actual coping mechanisms, ang sabi nila, ang most effective is cutting household expenses and finding additional work. Ang least effective, alam nila,
ay pangungutang. So itigil na natin ang mga emergency loans kasi hindi nakakatulong yan. No? Dapat through savings, no? Business has survived in spite of the big challenge. So ano yung ideal coping mechanisms na binanggit ng mga respondents natin, no? So withdrawing savings for going household. So ibig sabihin, mas gusto nila may savings sila beforehand, no? At mawi-withdraw nila yon kapag may disaster rather than umutang. Forgoing household expenditures and engaging in community-based insurance or damayan, no? So ito yung disaster risk reduction and climate change adaptation na ginawa naman namin, no? So sa public sector, ang nakikita talaga natin, okay, sa public sector, patronage politics, may inadequate na na amount for recovery. Sa private sector naman, sobrang profit-led, no? May insurance claims, adequate yung amount, pero expensive yung premiums at matagal yung processing. So, kung titignan mo sa public sector and private sector, may efforts pero kulang, no? So ano yung ginawa namin sa SEDP? Naglagay kami ng SEDP katambayayong namin, no? Which is a Damayan program. Same day loan document processing binibigay namin sa kanila. So people first, from profit-oriented to people first. Loans are not required to get full benefits of the Damayan or the insurance. Kasi in other microfinance institutions, kailangan mangutang ka para makuha mo yung benefit sa Damayan. Bakit? Diba? Hindi pwede yun. Next, tao bago dokumento, fast and easy processing of benefits. At saka, kailangan talaga ng non-market-based approaches, no? And we've given, pag tinutal na namin, no, when we started our SEDP Negosyo Program in 2017, 37 million pesos na yung naibigay namin. Ikinayaman na sana namin ni Dimples yan. Pero nilagay natin siya sa Damayan, no? At ito yung mga livelihoods ng mga ng karaniwang nano enterprises. Of course, they need access to capital, no? And they get it mostly from microfinance NGOs, co-ops, and rural banks. At ito yung mga reasons nila for delinquency. Disaster, sickness, death, no, in the family, no, which leads all to business failure. So all of these are really external, no, to the nano enterprise. Kaya kami, push talaga is more on savings rather than borrowing more. And then we also instituted what we call a compassionate fee structure, wherein kung ang dahilan ng hindi pagbabayad ay disaster, sickness, or death, walang dagdag na interest yan, walang penalties, hindi nag-a-accrue, hindi nagko-compound, di ba? Kasi naniniwala kami sa SEDP na hindi dapat natin ikinakayaman ang paghihirap ng iba. There's a special place in hell for those people who do that, di ba? Kaya kami po ay service fee based, fixed yan, wala nang dagdag, hindi kami interest based, no? So on delinquency, ang tawag namin sa mga members namin, dahil hindi naman nila kasalanan usually ang dahilan ng hindi pagbabayad, rather than calling them delinquent clients na masakit pakinggan, di ba? They're actually recurrent recovering disaster vulnerable clients. Di ba? Kailangan palitan ng pangalan, di ba? Climate, kasi meron talagang climate injustice victims sila. And kaya kailangan natin talaga nung loss and damage fund from the UN and the COP 47, no? At 27. At hindi yan pupondohan yung war. Inisip ko talaga yung budget ng war na yan, kung nalagay dito, di ang happy sana, no? And we do this because yung magre-repeat clients sila sa atin and they become more sustainable, no? May program din tayo sa housing kasi ang housing backlog sa Philippines ay 6 million. Built-in hazard-prone areas yung mga bahay nila, ganyan usually, made of temporary light materials, no? So, isang paraan din na ginagawa namin is to do disaster-resilient housing to our low-income clients. So, from hazard houses to socialized housing, no? So, dito, ang housing backlog, kaya hindi pumapasok yung mga developers dyan kasi kailangan bawiin ng developer yung cost ng roads, drainage pipes, lahat sa pagbebenta ng bahay. So kung yung mga mahihirap, yung ang gagawa, ang magbabayad nun, ipinapasa actually ng government yung pagpapagawa ng infrastructure sa mga mahihirap
at sa private sector, no? And for us, that is regressive taxation. So sa SEDPI, trinay namin yan na magpatayo ng bahay. So ito yung socialized housing natin ngayon sa Mindanao. Pero hindi kami katulad ng mga nagpapatayo ng subdivision dyan na row-row houses, tapos walang kabuhayan. May organic farming tayo dyan, at may solar pa, no? At hindi po sa farm, sa bubong po. So, di ba, napaka-resilient talaga. Ang happy gusto kong tumira dyan. Yan po yung drone shot, no, nung natin. So, ang proposed solutions natin sa housing, kasi maganda itong pananggalang sa disaster management natin, no? So, it should be shouldered by the government, yung public infrastructure dyan. Hindi dapat sisingilin sa mga mahihirap, no? May subsidy din dapat sa climate-adapted housing. Yung loss and damage fund dapat dito mapunta, no? At 0% interest on socialized housing. Actually, nakita niyo yung picture kanina, kasama ko, ayan, si Lot, ayan, kasama natin si Lot. At papatunayan natin ang social and solidarity economy ngayon. Kasi si Lot nagpapatayo ng bahay niya doon. No? 350,000 pesos ang total cost na maging disaster resilient siya. Nag-invest na siya ng 150,000 doon sa bahay niya. No? At ito ay sinimulan niya noong 2017. Pero dahil 350 yung kailangan, hindi natapos. May bintana ba yung sayo? Wala po. May sahig ba? Meron din po. Meron, pero sementado? Yes po. Oo, sementado. Parang hindi nung nagpunta ako. Pero, nung kinausap namin yung engineer namin, to make it daw climate adapted, kailangan niya ng 200,000 pesos, no? So, nag-usap kami actually ni Lot at saka ni Nonoy, ng asawa niya, at urong-sulong sila kung magpapatayo ng bahay o hindi, no? Kasi, kapag 200,000 yung hihiramin sa amin, 4,000 yung monthly amortization niya for 10 years. Malaki, maliit? Malaki po eh. Malaki. Matagal, maikli? Matagal. Matagal. Ayaw niya eh. Naiintindihan ko rin, di ba? Tapos, kaya sabi ko, dapat talaga, yung 200,000 na yon hindi shoulder lahat ni Lot, hindi niya kasalanan eh. Ang may kasalanan dito sa mga climate change na, gaano kayo kadalas mabaha? Pag malakas po umuulan. Every year? Yes po. Every year? Kababahala. Oh, di ba? Pero nandito siya, resilient talaga, di ba? So dapat talaga ito, masubsidize, no, yung 100,000. Kasi ang isa sa mga namin ay kailangan, sabi ko, pupuntuhan ko yan kung itataas natin yung bahay mo, di ba? Pero ayaw niya kasi ang mahal. No? Pero kasi kung hindi namin itataas yung bahay niya at bahain siya, masisira yung gamit sa bahay, sabi ko, anong uunahin niya? Magbayad sa akin o yung bahay niya? Diba? And I totally understand. Kaya dapat, itong 100,000 na climate adaptation na to, hindi siya yung nagko-cover. No? At live na live. Ngayon, sana nandito si Miss Karen para nakita niya. Ayun. So kapag sinubsidize kasi yung 100,000 na yun, 100 na lang yung hiramin niya sa atin, magiging 500 pesos per week na lang. Kaya mo na yun. Okay na po. Oh, di ba? So ngayon, ang call natin to action, dahil wala pa po tayong loan and damage fund, we are accepting donations para sa pabahay niyan. Kahit 100 pesos lang po ay makakatulong yan. At kami po, yung ma-raise namin dito ngayon, tatapatan natin yan para matuloy yung bahay niya and we can have something to show out of this conference. Ayan, pwede po bang tumayo yung mga magbibigay? Ayan, kasi may picturean ko kayo. Oy, Dimples, tumayo ka. Ayan, ha? Ayan, so kung kayo pa interested to support our cause, ayan, dito lang po kami.